anyone could ever have. Dini ka. Dini ka. Please lang. Nasayin mo nga ulit child ko. Nabuo mo yung papa, yan pagmahal, pagbangga sa kuha. Di ba experience ni Papa sa ako ang pagkabata na ang nawong narasdula. Nila pa, di man daw ko badlungon, pero nawong lagi daw ko dula. Kaya kung nakalagay sa gawas community sa Iglaay. Kung na introvert nga, sige na itong gawas sa Iglaay. Mga butang nga wala na experience nila Papa o Mama sa ilang pagkabata. Ilang gipatamasa sa ako. O kung wala ko'y kadula, silang duha akong kadula. Siyempre, ipatuto yun kong Papa uban ang pulong sa Ginoo. Madumduman ba na ako sa una, sumayon pa ko ni Papa kamulong baklay patulong simbahan para sa prayer meeting or kung anto para simba, ay dili para si kung magsimba kay naka-dress, man dahil ko kung magsimba. Kaya hindi prayer meeting kay pwede naman dili mag-dress o naka-shorts or naka-pantalon baka ha, sumasungay-sungay yun ko ni Papa. Back then, we didn't have much, pero we were fine with what we had. Skirt na doon? Ha? Skirt na? Skirt na doon? Another thing is, wala kalimot si Papa sa pagdisiplina sa ako every time masayod ko. Skirt na doon? Only child ko, pero ipatilaw ko ni Papa sa bako sa una. Ako kung babalo-bamuanan. Patilaw bako sa una. Inaya na, inaya. Ang sanay na madula. Pag humano bunal sa sampol, di ka na siya mabunal, patakag-bunal, bisa nasa na sampol, lagi na palihang bunalan. Gamit ang bakos. I-explain tayo niya nga nung gibunalan ko niya. Gina-assure ko ni Papa Pirme nga palangga ko niya, maong gusto ko niya i-correct sa akong mga sayo. Nagdakupon ko nga gina-assess Pirme about sa kaluwasan. Kada inyong na-experience nga, permute mo pangutanong about sa salvation, labi na itong bago pa mo. O na-experience ko na kamulong na ko. Elementary lang to sa high school. Siyempre, una akong binigay yung mga direct family. Siguro na makaingon yun ko buhong ko sa pagmahal ni Papa. Siyempre, ni Mama po. Ma, langga po ni Mama. Tungod sa pagpadako ni Papa sa ako, nahimo kong kampante. Second page. Okay ra mo. Wala ko ka-experience nga na ako'y problema. Wala ko na problema na. Paon sila itong kanon niya. Kaya igor ang putawagon na ka. Una, nagdako ko nga ni kabalong buruto. Minsan ka itong nakasulod na ko sa DepEd. Never nangayo si Papa sa akong kwarta. Ang naka-joker, ako po'y mangayo sa iya. Bisag na ako'y stable na trabaho. Si Papa busy kaayo nga pastor. Pero, napana siya time na magluto o pamahaw. So, nasa giingon ni Rochelle na ganina. Mamalingke, kung gusto niya nga siya mamalingke asad kang mama. Sa mga nakapuyo dani sa pastoral, kabalo yun mo anak. Kabalo siya sa mga ganahan o dili na to ganahan ng mga pagkaon. Maong lahi-lahi pagkaluto ang itlog sa pamahaw. Ako kay si Papa. Luto siya boiled egg, luto siya scrambled, luto siya sunny side up, na ako kay ganahan ako sa tulog. Pero ang kanang boiled egg, kag Richard na gina. Asa na po
ko nakita. Naman? Katong na pa ko sa Kinugitan. Ha? Ano? Ang Kinugitan was my first assignment sa DepEd. So 10 years ko dito. Nabalhin ko dani sa Baliwagan National High School last year na February bago lang yun na 1 year niya. Timely kaayo siya kay gawin na karon nga si mama na lang ug ako pero dagan man tayo so dali no. Pero sa what I mean is kana bitaw mas dali na sa ako ang pag-uli-uli yun. Kung sa 1 year po dato, everyday ko na ako makita akong papa o mama. Dili pa rin dito pinag-board yung buko sa Kinugitan. So Friday lang ko makauli. Lunes sa pagtawag mo biyahe, Friday sa gabi ni makauli. So taas-taas ito ako nag-google dito sa Kinugitan. Dito sa Kinugitan, Esperanza Kinugitan, Misamis Oriental, muabot rin na siya dito kalit para maghatod sa nilot. Puro pag lalaki ba ya kay welding, driving, electrical, kay maudi ay kay naman siya nakita, mawa na ko nakita. Naka-espila sa master, sa PhD, pero ang balog sa iya politikan, umuespila. O bisan man, atong pag-join ko na ko sa Air Force. Tinghatag yung balog sa papa sa kuha. Nakuha na ko anak, 39 years old na ko anak. Hinagaan gyud allowance. Ang resulta sa akong pagsunod sa iyang gusto nga mokuha sa education is ang pag-establish sa JARS Academy. Who would have thought nga ang kanhing pobre nga murag walay direksyon sa kinabuhi maka-establish og usa ka eskwelahan. Ako gyud ang unang nagiyahan ni Papa sa dalan nga subay sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung isupak kong Papa, mukuha o dili mukuha sa education, ambot lang unsa og asa ko karon. Additional statement that he shared with us. If you want to change your future, change your thinking, which is also a very positive statement. Maong wala gyud nako ilaog si Papa bisan kinsa. Nakita nako iyang kalipay nga mo share sa kung unsay iyang ma-share sa mga tawo nga nagpalibot sa iya. Panahon o oras man, kwarta o bugas. Malipayon niyang gihatag sa nanginahanglan. Ang gugma sa Ginoo nakita gyud sa kinabuhi ni Papa. Sana ah. Nagpakaamahan siya, dili lang sa ako kung dili pati sa mga spiritual children Ayun na ni Papa. Kuan ko yun. Hindi na mayo. Kung bisan na to sa Ayun mga pa tao, tanawa na ha. gawa sa simbahan. I-install na. Dili na Tungod mayo. ana, In-install. nakabaton kong pirteng daghan ng igsoon. And this day, napamatutan ako. Scary man na ba? Gusto, scary man na. Dulaan. Pero what I mean is, wala na akong ibating na only child ko karon nga sitwasyon. Sana ka. Hindi na ko ma-imagine kung ako rin sa ito sa Scary hospital. man na. Kung ako rin naglakaw-lakaw sa mga ati manunon. Anak, guys. Cute tayo na. Nabili na ng border. So, unsa man po si Papa isip ko sa kabana. Medyo bias ni Ma, kay mubo naman ni Ma. Water. Ako ataas na ay. Ang pitin mo ito. Love. Mauna ang sagot ni Mama o Papa. The original pattern of the endearment sa couple sa Balingas sa Grace Gospel Church. Kung palangga ko ni Papa, na anak niya, nabawnas Mama, perte niya kapalangga na iyang asawa. And I know na witness na niya. Ma, nabuak. Nilutuan, inatiman, inampingan. Buak. Sa baby pa kuno ko, nagigilay ko pagka-baby. Si Papa ang magpilar o atiman sa ako. Ay gusto ni Papa magpahulay si Mama. Hago pa na siya gikan sa trabaho sa tibok adlaw. Pero magpilar pa siya
Kaya di lagi siya gusto nga si mama ang mabilang. Yeah, si Papa, by the way, supposedly, nung ako yung patay suon, na puro lalaki, pero namatay sa diyan palangdaan ni Mama. So, ako rin nakakalahos, diba siya sa Ginoo. Ayun na. Ang nakalindot ni Papa, bisan kung sa wala pa siya makristohanon, wala gid siya ibisyo. Kung matod pa sa testimony sa ubang tao, labi na sa mga paryente ni Papa, buutan niyo daw si Papa. Nisamot nga nahimong kristohanon. Kung na-witness ko na mismo sa akong pagulingong mga mata. Wala ko nakita si Papa nga gilabatan si Mama o gibakhagan. Gida ko sinuon o gihalukan. Yan na. Pero sa kadako, sa gugma ni Papa, sa akong mama, ikaduha gida si Mama. Kay una gyud ang Ginoo sa iyang ginabuhi. Si Mama ikaduha, ako ikaduha. Musugot ras Mama mabiyanan sa kabisi ni Papa, sige og lakaw-lakaw para sa bunuhaton sa Ginoo. Ug nasabtan na ni Mama, ug nakupod, tungod kay gi-explain na ni Papa daan sa amo. Sa pamilya sa church, nahimog yun nga sukbanan si Papa sa mga kalakitan. Maunang halusa sa endearment sa mga couples nato diri. Love or love yun ang sanod. Grabe gid ang impact ni Papa sa mga kinabuhi nga nagpalibot sa iya. Dili na ko maistorya kung unsa ang kinatibukan nga kung unsa gid si Papa pagkabana kay ang naka-experience ana mismo si Mama Maron. Kung si Mama kung atong iba istorya, ayan na lang. Magilaka na siya. Kung kabalo mo gapugong ra pud na siya mo nang Wala ko bala anak. Wala ko baloon. Mama. Kabalo ko. Kasi yung balo. Palangga ka Papa ma. Palangga din si Papa. Pangutanong na ko siya kay Ma, unsa man si Papa isip mo sa kabana. Saan man ang lugar? Namabakas lugar niya akong kuan lugar. Lugar dali isipya, mga general, ulit kayo nakuha. Pero si Mama gina number 1 na nakabatian, nakapagpangga o pag-ibig. Kayo mo pag-disturb na ko kay napili ka dali. So, unsa man po si Papa o sa isip o sa kaliter? Kani, bias niya po, kaya pinakabubo. Kaya kabalo naman po, inyo na mag-ibig istorya kung siya si Papa sa leader. Papa was not just a thinker. He was also a doer. He was a leader who demonstrated how to do things and let people follow what he did for God's glory. His life had an impact to those who surround him. He inspired people to be better. He made people feel they were heard, valued, and loved through his wisdom and God's word, of course. His discernment is out of this world. So, hindi na ito masabtan sa iya abilidad sa pag-discern bitaw sa mga situations, sa tao, o sa panandihan. Advanced thinking about ma-detect niya kung makapag-glorify ba sa Ginoo ang bulungaton or dili. Kaya usahay man gud mo appear nga nindot ang sa kabutang pero kalautan din ay ang padulong. Siya sa iyang mata or mawala ang filter sa mga maayong butang nga lahi ng padulong. Siya ang leader nga dili dali-dalion. O dili gusto ma-foul sa iyang mga buhaton, maong careful kaayo si Papa. Di siya magpataka o dasmag na makita niya na naay opportunity o dasmag dayon, di opportunity hinoon to evangelize ka na. Di yun lang niya urungan. He connected people to God by consistently reminding us all to read the Bible and pray. As the Bible says.
And that made them, or us, closer and closer to the one he serves, or served, mas naman din. He made sure that we understood his teachings by living and applying them first. His positivity was contagious. I don't know how else to describe Pastor Joe. To me, he was a great leader. Dili lang sa plano kung pamaba maayo, kundi pati sa buhay. Kung makita gyud ang iyang agi sa mga kinabuhi nga nabangko, ug ning asenso uban ang grasya sa Ginoo. Papa lived an incredible life for God's glory and honor. And I am forever grateful that he is my Papa. Second son.